Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang 2003 horror mystery movie na pinamagatang High Tension. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng sugatan sa ospital na nagsasabing, "Hindi ko nahahayaang may mamagitan pa sa atin." Lumipat ang eksena sa isang babaeng tumatakbo ng nakayapak sa kagubatan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, narating niya ang kalsada at nakuha ang atensyon ng isang driver na napahinto naman sa kanyang sasakyan. Habang despiradong kumakatok sa bintana at humihingi ng tulong, bigla siyang nagising at natuklasang panaginip lamang pala ang lahat. Ang babae, si Marie, ay isang estudyante sa kolehiyo at kasama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Alex. Magpapalipas sila ng weekend sa bahay ng pamilya ni Alex na matatagpuan sa isang liblib na probinsya. Ikinuwento ni Marie kay Alex ang kanyang panaginip, kung paano siya nasugatan at tumatakas mula sa isang tao, hanggang sa ma-realize niyang ang humahabol pala sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Habang nag-e-enjoy ang magkaibigan sa biyaheng puno ng musika, sumilip ang eksena sa ina ni Alex at sa nakababatang kapatid nitong si Tom na sabik na naghihintay sa kanilang pagdating. Sa gitna ng masasayang sandaling ito, may nakita tayong isang lalaking tila nagpapakasaya, hindi kalayuan sa bahay. Ngunit, isang nakakagulat at nakakakilabot na pangyayari ang naganap nang walang awang itapon ng lalaki ang naputol na ulo ng isang babae mula sa kanyang truck na nagbunyag sa isang madilim at masamang realidad na nagtatago sa lugar. Paglubog ng araw, nagmungkahi si Alex na dumaan sa shortcut pauwi. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari nang ipatigil niya ang sasakyan matapos makakita ng tao sa bukid. Lumabas siya upang tingnan ito, ngunit hindi na bumalik, na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Marie. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kaibigan, pumasok si Marie sa bukid at hindi nagtagal ay narinig niya ang pag-andar ng makina ng sasakyan. Napawi ang kanyang kaba nang makitang ligtas naman pala si Alex at nagbibiro lamang sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang magkaibigan sa bahay ni Alex, kung saan ipinakilala si Marie sa pamilya at ipinasyal sa paligid. Matapos ang masarap na hapunan, nagpaalam si Alex upang mag-ayos ng sarili sa banyo, habang lumabas naman si Marie para manigarilyo. Habang nakaupo siya sa duyan sa labas, makikitang mayroon siyang mali siya o pagnanasa. Pinapanood niya si Alex habang naliligo, na nagpapahiwatig na maaaring higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ni Marie para kay Alex. Habang lumalalim ang gabi at tulog na ang lahat, namataan ng isang sasakyan na tila ang truck na nakita kanina, napapalapit sa bahay. Matapos huminto ang lalaki sa tapat ng bahay, tumunog ang doorbell. Nagulat si Marie at maingat na sumilip sa bintana. Kasabay nito, sinuri ng ama ni Alex ang ingay. Ngunit sinalubong siya ng isang kakilakilabot na kapalaran. Siya ay inatake ng isang armadong lalaki. Ang mismong lalaking nakitang naghahagis ng ulo ng isang babae mula sa kanyang truck kanina. Habang si Marie ay gulat na gulat pa rin sa kanyang nasaksihan, nakita natin ang mamamatay tao na pumasok sa bahay at lalong pinahirapan ang ama ni Alex. Una, kinaladkad niya ito papunta sa hagdan at itinusok ang ulo nito sa pagitan ng mga spindle. Pagkatapos ay hinampas ng mamamatay tao ang ulo ng ama gamit ang isang mesa, dahilan para mahiwalay ito sa kanyang katawan. Habang natutulog pa rin si Alex, ang kaguluhan ay gumising sa kanyang ina at kapatid. Nang maramdaman ng panganib, inutusan ng kanyang ina si Tom na bumalik sa kanyang silid habang maingat siyang bumaba upang mag-imbestiga. Dito niya natuklasan ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa sa hagdan, kasabay ng paglabas ng mamamatay tao na may hawak na labaha. Samantala, narinig ni Marie ang masakit na sigaw ng babae, ngunit siya ay naparalisa ng takot at hindi makapag-alok ng tulong. Nauubusan na ng oras nang magsimulang umakyat ang mamamatay tao sa hagdan. Kaya mabilis na ibinalik ni Marie ang guest room sa orihinal nitong anyo na walang iniwang ebidensya ng kanyang presensya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang bakas, tiniyak niya na walang sino man ang paghihinala kahit ang mamamatay tao
maliban sa pamilya. Pumasok ang mamamatay tao sa silid. Maingat na sinusuri ang bawat pulgada. Ngunit sa huli ay nagtagumpay ang mga pagsisikap ni Marie. Umalis siya nang hindi napansin na nasa ilalim pala siya ng kama. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Marine. Hindi alam na ang kanyang matalik na kaibigan ang susunod na haharap sa kanyang kalupitan. Habang idinidiin ang labaha sa kanyang lalamunan, biglang nagising si Alex sa nakakakilabot na tanawin ng lalaki na sinasabihan siyang manahimik. Samantala, nagpasya si Marie na bumaba upang maghanap ng mga gumaganang telepono. Habang naghahanap sa silid ng mga magulang, naantala siya ng mga papalapit na yabag na nagtulak sa kanya na magtago sa mga aparador. Bigla, gumapang ang ina ni Alex papasok sa silid at nakakita ng telepono para tumawag. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang aksyon, pumasok ang mamamatay tao at walang awang hiniwa ang kanyang lalamunan na nagresulta sa kanyang napakasakit na pagkamatay. Labis na nabigla si Marie sa mga kakilakilabot na pangyayaring nasaksihan niya. Pagkaalis ng mamamatay tao, lumabas si Marie mula sa aparador upang umupo sa tabi ng ina ni Alex at isang salita ang binigkas ng babae sa kanyang mga huling sandali. Bakit? Dahil sa mga nakakapangilabot na salitang iyon, pumanaw siya. Sinubukan ni Marie na tawagan ng pulisya, ngunit hindi na gumagana ang telepono. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya si Marie na humingi ng tulong kay Alex para mahanap ang gumaganang telepono. Pagpasok niya sa kwarto, natuklasan niya si Alex na nakatali sa kama at may busal ang bibig. Ginagawa ni Marie ang lahat para mapalaya si Alex, ngunit hindi niya mabuksan ang mga kadena. Bigla, ang matinis na sigaw ng nakababatang kapatid ni Alex na si Tom ang nakakuha ng kanilang atensyon. Pagsilip sa bintana, nasaksihan nila si Tom na tumatakbo sa bukid kasama ang mamamatay tao na may hawak na baril. Nakalulungkot. Ang sumunod na tunog na kanilang narinig ay ang pagputok na nagpapahiwatig ng brutal na ginawa ng mamamatay tao laban kay Tom. Dahil wala na ang kanyang pamilya, naluha si Alex. Ngunit nanatili si Marie bilang isang matatag na kaibigan. Kailangan na niyang hanapin ang mga telepono ng pamilya. Ngunit labis na nagulat si Alex para magbigay ng anumang impormasyon. Mabilis siyang nagtungo sa kusina, kung saan naharap siya sa mapait na katotohanan na pinutol na ng mamamatay tao ang lahat ng mga kable. Ngunit nang malapit nang bumalik si Marie sa kwarto, labis siyang natakot nang matuklasan niyang dinukot na pala ng mamamatay tao si Alex. Matapos itong ilagay sa kanyang kinakalawangan na truck, nagmamadaling bumalik ang lalaki sa bahay upang kunin ang larawan ni Alex mula sa larawan ng pamilya. Habang abala siya sa loob, tahimik na sumama si Marie kay Alex sa truck. Gayunpaman, naputol ang kanilang planong pagtakas nang hindi inaasahang dumating ang mamamatay tao sa labas. Nanatiling mapagmatiyag si Marie, hawak ang isang kutsilyo, handang ipagtanggol ang sarili laban sa lalaki. Gayunpaman, hindi inaasahang nagbago ang sitwasyon nang hindi namamalayan ng mamamatay tao na isinara at nilak ang pinto ng truck nang hindi nalalaman ang presensya ni Marie. Habang minamaneho ng lalaki ang sasakyan, walang humpay na sinubukan ni Marie na palayain ang sarili at ang kanyang kaibigan mula sa pagkabihag. Samantala, idinagdag ng mamamatay tao ang larawan ni Alex sa rearview mirror kasama ang mga larawan ng iba pa niyang mga biktima na nagpapakita na maraming beses na niyang nagawa ang krimeng ito noon. Balik kay Marie, sa wakas ay nagtagumpay siyang mabuksan ng pinto. Di nagtagal, huminto ang sasakyan sa isang gasolinahan. Habang abala ang mamamatay tao sa pagpapagasolina, palihim na inabutan ni Marie si Alex ng kutsilyo bilang proteksyon. Pagkatapos ay lumabas ng sasakyan upang humingi ng tulong sa attendant ng gasolinahan. Nagawa niyang makapasok sa tindahan at mabilis na inutusan ang kahera na si Jimmy na tumawag ng pulis. Gayunpaman, habang papalapit ang mamamatay tao sa tindahan, napilitan si Marie na maghanap ng mapagtataguan. Bagaman hindi siya komportable sa presensya ng lalaki, pinanatili ni Jimmy ang kanyang kalmado upang hindi magduda ang lalaki. Bigla niyang napansin ang dugo sa kamay ng mamamatay tao, kaya't akmang kukunin niya ang kanyang baril.
Ngunit bago pa siya makakilos, humingi ng inumin ang lalaki. At habang kumukuha si Jimmy ng bote, marahas siyang sinalakay ng mamamatay tao gamit ang palakol na humantong sa kanyang malagim na kamatayan. Sa security camera, makikitang papalapit siya sa pinto ng tindahan, naglalagay ng karatula na closed at pinapatay ang lahat ng ilaw. Matapos masaksihan ng nagaganap na pagpatay, mabilis na tumakas si Marie mula sa tindahan at nagtago sa banyo. Gayunpaman, naging halata na nagduda na ang mamamatay tao sa kanyang presensya. Maaaring ito ang dahilan kung bakit niya pinatay si Jimmy. Marahil ay nalaman niyang may initatago si Jimmy sa kanya. Sa loob ng banyo, mapanganib na lumapit ang mamamatay tao sa pinagtataguan ni Marie. Ngunit sa kabutihang palad, hindi niya ito natagpuan. Matapos gumamit ng banyo, umalis ang lalaki na nagbigay daan kay Marie upang lumabas at uminom. Ngunit biglang lumala ang sitwasyon nang marinig niyang papalayo na ang truck. Dahil sa determinasyong iligtas ang kanyang kaibigan, tumawag siya sa pulis gamit ang telepono sa gasolinahan. Bagaman nahirapan siyang ibigay ang eksaktong lokasyon. Matapos isalaysay ang mga pangyayari sa mga otoridad, nahanap niya ang mga susi ng kotse at ang revolver ni Jimmy sa counter. Kinuha niya ang sasakyan at sinimulang sundan ang truck. Pagpasok nila sa kagubatan, nawala sa paningin niya ang sasakyan at napagtanto niyang nasa likuran na niya pala ang mamamatay tao. Sinubukan niyang gamitin ang revolver, ngunit nadismaya nang makitang wala na itong bala. Wala nang ibang pagpipilian. Pinabilis niya ang takbo ng kotse habang walang humpay siyang hinahabol ng mamamatay tao. Dahil sa dilim at bilis ng takbo, naaksidente si Marie. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya kahit nagtamo ng maraming sugat. Sa desperadong pagtatangkang magtago mula sa mamamatay tao, mabilis siyang umalis sa lugar at naghanap ng masisilungan sa isang kalapit na greenhouse. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat, nakita niyang papalapit ang mamamatay tao at naririnig ang papalapit na tunog ng mga hakbang nito. Nanatili siyang nakayuko upang hindi makita at hindi inaasahang nakatuklas ng isang rolyo ng barbed wire. Sa mabilis na pagkilos, gumawa siya ng pansamantalang sandata sa pamamagitan ng mahigpit na pagpulupot ng alambre sa isang piraso ng kahoy. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang lumitaw ang lalaki mula sa kanyang likuran at marahas siyang sinakal gamit ang isang plastic bag. Matapos patumbahin si Marie, sinubukan ng lalaki na hiwain ang kanyang leeg. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, dumampot si Marie ng isang bagay mula sa sahig at ipinalo ito sa ulo ng mamamatay tao. Habang umaagos ang dugo mula sa mga sugat ng lalaki, kinuha ni Marie ang kanyang sandata at paulit-ulit na hinampas ang lalaki hanggang sa hindi na ito makagalaw. Upang tiyaking patay na ito, nilapitan niya ang lalaki, ngunit naggulat siya nang makitang buhay pa pala ito. Sinubukan ng lalaki na sakalin si Marie, ngunit lumaban siya gamit ang isang plastic sheet at sa huli ay nasakal niya ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Samantala, pagdating ng mga pulis sa gasolinahan, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Jimmy. Nakatuklas din ang kapitan ng isang nakakagimbal na CCTV footage ng krimen na labis na ikinagulat niya. Ipinakita sa footage na si Marie at hindi ang kung sinong nakakatakot na matandang lalaki ang may kagagawan sa pagkamatay ni Jimmy. Sa kabilang banda, kinuha ni Marie ang mga susi mula sa mamamatay tao at pinalaya si Alex na sumalubong sa kanya ng may halong takot at galit. Hawak ang kutsilyong ibinigay ni Marie kanina. Nagbabala si Alex na lumayo ito. Patuloy na sinasabi ni Marie na patay na ang lalaki. Ngunit tila walang ideya si Alex sa kanyang sinasabi. Sa isang flashback, nabunyag na si Marie pala ang may kagagawan sa pagkamatay ng pamilya ni Alex. Walang ibang lalaking sangkot. Si Marie ay maaaring nakakaranas ng delusyon o may multiple personality disorder kung saan nagpapalit-palit siya ng iba't ibang personalidad. Upang makatakas sa panganib, hiniwa ni Alex ang mukha ni Marie at sinaksak ito gamit ang kutsilyo. Muling nagpalit ng personalidad si Marie
at kumuha ng electric saw mula sa kanyang lumang truck. Sabay habol kay Alex ng walang humpay dahil sa intensyong patayin ito. Sa kabutihang palad, nakahingi ng tulong si Alex sa isang taong napadaan. Ang lalaking pinangarap ni Marie na hingan ng tulong sa pambungad na eksena ng pelikula. Nagmamakawa ang pinakiusapan ni Alex ang lalaki na paandarin ang sasakyan habang nagbabala tungkol sa paparating na panganib. Sa kasamaang palad, hindi sila sinuwerte dahil ayaw umandar ng sasakyan. Bago sila makatakas, naabutan sila ni Marie. Hawak ang electric saw para dokal na patayin ng lalaki. Bumaba siya at pumunta sa gilid ng bintana. Pinagtatawanan ang sobrang nakakatakot na sigaw ni Alex. Gamit ang isang metal rod, binasag ni Alex ang windshield at nagawang makatakas sa sasakyan. Ngunit nagtamo ng mga pinsala mula sa basag na salamin. Bagamat malaya sa pagkakakulong, hindi na niya kayang tumakbo. Nilapitan ng lalaki, o sa halip, si Marie, si Alex. Paulit-ulit na tinatanong kung mahal siya nito. Nag-aatubiling ipinagtapat ni Alex ang kanyang pagmamahal dahil ayaw niyang mahati sa dalawa. Ang pagtatapat na ito ay pansamantalang nagpakalma kay Marie. At nahayag na mahal ni Marie si Alex. Kaya kailangan niyang alisin ang sino mang maaaring pumagitna sa kanila. Biglang gumanti si Alex at isinaksak ang pamalo sa dibdib ni Marie. Sa kabila nito, ipinahayag ni Marie na hinding-hindi niya hahayaang may pumagitna sa kanila. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagbabalik sa pambungad na eksena nito, kung saan inulit ni Marie ang parirala mula sa simula ng pelikula. Hindi ko hahayaang may pumagitna sa atin. Makikita natin siya na nakaposas sa kanyang kama sa mental hospital. Sumilip sa one-way mirror, tinitigan ni Alex si Marie. Pero diretso ang tingin ni Marie sa salamin na parang alam niyang pinagmamasdan siya ni Alex. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.